Samahan niyo ako gumawa ng lumpiang Shanghai. Ito yung mga ingredients na meron ako. Meron na ako rito manok. Ayan. Tapos, ito yung nabili ko sa Asian store. Spring roll. Gagawin ko lang, magkadkad lang ako ng carrots dito. Kung bago ka lang sa aking channel, please paki-subscribe and click the notification bell para updated ka sa iba ko pang videos na i-upload tungkol sa mga ideas at baon tips. Oh, ibang galing. Tinan mo yung blade niya tatlo. Tapos bawang. Bilis eh. Diba? Tapos sibuyas. Oh, ayan yun naman. Diba? So, ito na nga yung ating panglumpia. Magbabasag lang ako ng 2 itlog. Yan. Tapos lalagyan ko siya ng oyster sauce. Pwede niyo rin siyang lagyan ng Knorr seasoning. Pero ako wala akong Knorr seasoning. Paminta. Tapos meron ako rito chicken powder. Hindi ako naglalagay ng asin. Tapos haluin lang muna natin siya. Ideas lang to sa mga mamshi dyan, mga tatay, nanay na nag-iisip kung ano papaulam, pababaon nila sa mga bata sa school. Ito pwede na to. Lumpiang Shanghai. Ayan. Tapos lalagyan ko lang siya ng konting breadcrumbs. Ayan. Tapos maglalagay ako ng konting asukal. Ito. Tansyahin nyo lang yung asukal para huwag masyadong matamis. Siyempre bago natin balutin to, kailangan muna natin magprito ng konti para tikman yung lasa, para ma-adjust natin kung meron pang kulang. Sa pagtimpla nito, kailangan dahan-dahan lang sa paglagay ng ingredients na mga pampalasa para hindi agad umalat or masobrahan ng lasa. Para pag natikman nyo siya, pag nagprito kayo ng konti, malalaman nyo kung ano ang kulang at ano idadagdag nyo. May ininit na akong kawali doon, so magprito tayo ng konti. Yan. Simulan na natin magbalot ng ating lumpia. Ito na nga. Ito na, nabuksan ko na yung ating wrapper. Medyo malaki pala itong ating wrapper. Kaya siguro pag isang buo ang gagamitin natin, baka makapal. Subukan natin yung isang buo. Kung gaano kakapal.
Ginagawa ko lang pandikit, tubig lang siya. Kasi dumidikit naman siya pag tubig lang. So ganito kalaki ating spring roll. Medyo malaki to. Baka hindi kayanin ng mga bata. Kasi kung hahatiin mo naman siya, subukan ko rin gumawa ng kalahati. Kung gaano siya ka laki. Hatiin ko lang to. Try ko siya. Kaso maliit naman siya. So subukan ko naman ngayon mag-wrap ng kalahati yung wrapper. Wala, ganito lang sa kaliit. Ito natin. Ito sa kaliit. So mas maganda na isang buong wrapper na lang ang gagawin natin. Dalawa kasi ang estudyante bumabaon nito. Yung isa grade 5. Yung isa, yung panganay, first year college na sana. Pero nung lumipat rito sa Norway, nag-aral muna siya ng introductory Norwegian language. So pag marunong na siya magsalita ng language, pwede na siya mag-enroll sa university para makapag-take ng course kung anong gusto niyang kurso. So siguro baka abutin pa ng isang taon, depende sa progress ng estudyante. Kung marunong agad magsalita ng Norwegian in a month, pwede na siya mag-proceed sa college. Kasi dito hindi naman nababaga, hindi naman iniisip yung edad ng estudyante. Kung ilang taong ka na, walang problema yun eh. Hanggat kung gusto mo mag-aral ng Norwegian language at sa university, kahit may edad ka na, walang problema yun. Nandito na yung isa. Ayan, naririnig nyo. Ito na nga. So isang wrapper na lang yung babalutin natin. Subukan natin may tupi. Ayan. Gaano siya katibay. Pagkatapos nito, gagawa rin ako ng gulay. Vigilumpia bites. Para may may pagpipilian. Kung gusto nila ng manok, gusto nila ng gulay. Pero yung gulay na yun, lalagyan natin siya ng cheese. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gumawa nun or magtimpla. Sana magustuhan nyo yung mga ina-upload kong videos. At sana
Pag-like and subscribe naman kayo sa aking YouTube channel. Kasi simula ko pa lang. Kasi napagkatuwaan lang namin na gumawa or mag-upload ng mga videos sa mga bagay-bagay na nandito na nga. Kasama ko na yung pamilya ko kasi sa almost 14 years kong abroad, ngayon lang kami nagsama-sama. Tapos itong parating na Pasko, first time mangyari na magkasama kami sa Pasko. Tsaka New Year. So medyo masayang masaya. Medyo kinakabahan kasi nga baka mamaya marami nang hihirit ng regalo. Yan. Iba kasi ang pakiramdam na kahit anong pagod mo sa trabaho, pag uwi mo, nandyan yung pamilya mong sasalubong sa'yo, lalo na kung may makulit kang bata, wala ng pagod. So ito na nga yung ating binabalot na lumpia. I-freezer ko lang ito pagkatapos para bukas ready na sa pagprito. Pwede nyo rin gawing business to kung gusto nyo. Pwede kayo magpa-order. Sa Pilipinas kasi maganda yung wrapper. So pwede nyo rin tong, kung mahal yung karne, kung gusto nyo yung business, pwede nyo siyang damihan lang ng gulay. Tender para lang dumami siya. Siguro itong gagawin ko na itong lumpia na to, hindi aabuti ng 1 linggo to dahil araw-araw, araw-araw kakain, oras-oras kakain mo yan. Dahil paborito kasi nila to eh. Meron na rin akong ginawang empanada sa freezer. Minsan pag pumapasok si Mrs., yun na lang din ang binabaon. Kasi dito sa bansang Norway, lahat mamahal ng mga bilihin. Dahil sa laki ng tax na lahat ng mga bilihin ang lalaki.
Kinakaltas sa mga taxes. Kaya dito, yung pag-aaral ng mga bata, yung sa medical, provide ng government. So wala ka ring isiping gastos. Tapos yung mga bata na 18 below, meron silang government allowance na binibigay. Pero kung may gustong bilhin yung mga bata, meron din silang budget. So, nakakatuwa. Mukhang kukulangin tong ating wrapper sa kasi nga malalaki. Kasi yung isang paksa na gagamitin ko sa gulay yan. Medyo magastos yung sa gulay. Yung iba pala niliitan ko lang. Kasi hindi ko masya yung wrapper. Hinati ko yung wrapper.
Ito na yung ating lumpia. Ayan. Pinalahati ko na lang yung iba para kumasya yung wrapper. Ito kasi sambu ito maganda kaya maganda yung balot. Ayan, babalutin na natin siya. Tatakpan at ilagay sa freezer.